Noong tayo ay ipinanganak, karamihan sa atin ay may pangkaraniwang pisikal na katangian. Ngunit sa napakaliit na porsyento ng populasyon, may mga taong isinilang na may mga kondisyong napakabihira, kaya minsan ay isa lamang ang naitatala sa milyon-milyong tao. Dahil dito, marami sa kanila ang naging sentro ng pag-uusisa ng buong mundo. Ngunit sa likod ng kanilang kakaibang pisikal na katangian ay may mga kwento ng katatagan, tapang at inspirasyon. Sa video na ito, makikilala natin ang 10 taong ipinanganak na iba sa lahat. Hindi natin sila titingnan bilang kakaiba para pagtawanan, kundi bilang mga taong nagpapaalala kung gaano kahanga-hanga at kasalimuot ang katawan ng tao. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara. Isipin mong halos buong mukha mo ay natatakpan ng makapal na buhok mula pa noong ipinanganak ka. Ito ang naging realidad ni Lalit Patidar mula sa India. Siya ay may isang napakabihirang kondisyon na tinatawag na hypertrichosis o mas kilala bilang werewolf syndrome. Dahil sa kondisyong ito, sobra-sobra ang pagtubo ng buhok sa kanyang mukha at katawan. Napakabihira ng sakit na ito at kakaunti lamang ang naitalang kaso sa buong mundo sa nakalipas na ilang siglo. Noong bata pa siya, nakaranas si Lalit ng takot at pangungutya mula sa ibang tao. May ilan pang natakot lumapit sa kanya dahil sa kanyang hitsura. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang tanggapin ang kanyang sarili at ipakita sa lahat na hindi ang panlabas na anyo ang sukatan ng pagkatao. Sa pamamagitan ng mga panayam at dokumentaryo, naging inspirasyon siya sa maraming tao. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa mukha, kundi sa kanyang lakas ng loob at pagkatao. Paano kung kaya mong hilahin ang balat ng iyong tiyan ng ilang pulgada na parang goma? Para sa karamihan, imposible ito. Ngunit para kay Gary Turner mula sa United Kingdom, bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Siya ay ipinanganak na may Ehlers-Danlos syndrome, isang bihirang genetic condition na nakaaapekto sa connective tissues ng katawan. Dahil dito, naging sobrang elastic ang kanyang balat at mas madaling maunat kaysa sa karaniwang tao. Ang kondisyong ito ay maaari ring magdulot ng pananakit ng kasukasuan at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Sa halip na ikahiya ang kanyang kalagayan, ginamit ni Gary ang kanyang natatanging katangian upang magbigay ng kaalaman tungkol sa bihirang sakit na ito. Ilang beses na rin siyang nakapagtala ng world record dahil sa elasticity ng kanyang balat. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na kahit ang isang pambihirang kondisyon ay maaring maging daan upang makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko. May mga pagkakataong iniisip nating napakahirap na ng ating pinagdaraanan, ngunit paano kung isinilang kang walang mga braso at binti? Ganito nagsimula ang buhay ni Nick Vujicic, na ipinanganak sa Australia na may tetra amelia syndrome, isang napakabihirang congenital condition kung saan hindi ganap na nabubuo ang mga paa at kamay habang nasa sinapupunan pa lamang. Noong bata siya, marami siyang kinaharap na hamon, kabilang ang pangungutya at matinding kalungkutan. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan niya na kaya pa rin niyang mamuhay ng malaya sa pamamagitan ng pagsasanay at matinding determinasyon. Ngayon, kilala si Nick bilang isang motivational speaker at may akda na nagbibigay ng inspirasyon sa milyon-milyong tao sa iba't ibang bansa. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala na ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi sa tibay ng kanyang loob. Hindi lahat ng tao ay patuloy ang paglaki habang tumatanda. Para kay Jyoti Amge mula sa India, huminto ang paglaki ng kanyang katawan dahil sa isang bihirang uri ng dwarfism na tinatawag na achondroplasia. Dahil dito, kinilala siya bilang pinakamaikling babaeng nabubuhay sa mundo. Sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan, malaki ang naging epekto niya sa buong mundo. Lumabas siya sa mga dokumentaryo, palabas sa telebisyon, at iba pang internasyonal na programa upang ibahagi ang kanyang kwento. Ipinakita rin niya na ang pangarap ay hindi nasusukat sa taas ng isang tao. Sa halip na hayaang maging hadlang ang kanyang kondisyon,
Ginamit niya ito bilang inspirasyon upang makilala sa iba't ibang panig ng mundo. Isa siyang paalala na ang determinasyon ay walang kinalaman sa laki ng katawan. Habang ang iba ay nangangarap na maging mas matangkad, may mga pagkakataong ang sobrang tangkad ay nagdudulot din ng matitinding hamon. Si Sultan Kösen mula sa Turkey ay kinikilalang pinakamatangkad na lalaking nabubuhay na umaabot sa mahigit 8 talampakan ang taas. Ang kanyang pambihirang tangkad ay dulot ng pituitary gigantism, isang kondisyon kung saan labis ang paggawa ng growth hormone. Dahil sa kanyang taas, nahirapan siyang makahanap ng kasya sa kanya na damit, sapatos, at maging angkop na transportasyon. Gayunpaman, naging simbolo siya ng pag-asa at pagtanggap sa sarili. Sa tulong ng modernong medisina, nakontrol ang kanyang kondisyon upang hindi na lalo pang tumaas ang kanyang tangkad. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na kahit ang isang pambihirang katangian ay may kaakibat na mga pagsubok, maaari pa ring harapin ang mga ito ng may tapang. May mga sakit na napakabihira kaya iilan lamang ang naaapektuhan sa buong mundo. Isa rito ang kondisyon ni Mandy Sellers mula sa United Kingdom. Mula pagkabata, hindi pangkaraniwang lumaki ang kanyang mga binti dahil sa isang bihirang overgrowth disorder na may kaugnayan sa Proteus syndrome. Dahil dito, kinailangan niyang sumailalim sa iba't ibang operasyon at pangmatagalang gamutan. Sa kabila ng maraming hamon, hindi siya nawalan ng pag-asa. Patuloy niyang ibinahagi ang kanyang karanasan upang mas maunawaan ng publiko ang mga bihirang kondisyong medikal. Ang kanyang katatagan ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga taong may kaparehong kondisyon, kundi pati na rin sa mga nahaharap sa matitinding pagsubok sa buhay. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang lakas ng loob ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo. Sa loob ng maraming taon, iisa lamang ang karaniwang pamantayan ng kagandahan sa industriya ng fashion. Ngunit dumating si Winnie Harlow, isang Canadian model na ipinanganak na may vitiligo, isang kondisyon kung saan nawawala ang pigment sa ilang bahagi ng balat. Dahil dito, nagkaroon siya ng natatanging pattern ng mapuputi at maitim na bahagi ng katawan. Noong bata pa siya, madalas siyang makaranas ng panunukso at diskriminasyon. Ngunit sa halip na ikubli ang kanyang kondisyon, ginawa niya itong simbolo ng pagtanggap sa sarili. Kalaunan ay naging isa siya sa pinakakilalang modelo sa mundo at naging mukha ng iba't ibang international na fashion brand. Ang kanyang tagumpay ay nagbukas ng mas malawak na pagtingin sa tunay na kahulugan ng kagandahan. Isang kagandahang hindi nakabatay sa pagiging pare-pareho, kundi sa pagiging tunay sa sarili. Noong ika-19 na siglo, halos walang sapat na kaalaman ang medisina tungkol sa maraming bihirang sakit. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay si Joseph Merrick na naging kilala bilang The Elephant Man. Nagkaroon siya ng matinding paglaki at pagbabago sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na ngayon ay pinaniniwala ang may kaugnayan sa Proteus syndrome, bagamat patuloy pa rin itong pinag-aaralan ng ilang eksperto. Sa simula ng kanyang buhay, madalas siyang hinusgahan batay lamang sa kanyang hitsura. Ngunit kalaunan, maraming doktor at kaibigan ang nakakita ng kanyang kabaitan, talino at pagiging magalang. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay ginagamit sa pagtalakay ng kasaysayan ng medisina at bilang paalala na hindi dapat husgahan ang isang tao batay sa kanyang panlabas na anyo. Isa sa mga pinakabihirang kondisyong medikal sa mundo ay ang hypertrichosis, na nagdudulot ng labis na pagtubo ng buhok sa mukha at katawan. Isa sa mga naging kilalang kaso nito ay si Supatra Susupan mula sa Thailand. Dahil sa kanyang kondisyon, naging sentro siya ng atensyon ng media at nakilala sa buong mundo. Sa kabila ng mga mapanghusgang tingin ng ilang tao, ipinakita ni Supatra na ang tunay na pagkakaibigan at pagtanggap ay hindi nakabatay sa pisikal na anyo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at namuhay ng katulad ng ibang kabataan. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na ang bawat tao ay may karapatang tanggapin at igalang anuman ang kanilang kondisyon o hitsura. Sa lahat ng mga pambihirang kondisyong medikal na naitala, isa sa pinakabihira ang nangyari kay Manar Maged mula sa Egypt. Siya ay ipinanganak na may Craniopagus parasiticus,
isang napakabihirang kondisyon kung saan may hindi ganap na nabuong parasitic twin na nakakabit sa ulo ng sanggol. Napakakaunti lamang ng ganitong kaso ang naitala sa buong kasaysayan ng medisina. Noong siya ay sanggol pa lamang, nagsagawa ang mga doktor ng isang napakakomplikadong operasyon upang alisin ang parasitic twin at mabigyan siya ng mas malaking pagkakataong mabuhay. Bagamat nanatiling napakahirap ng kanyang kalagayan at maikli ang kanyang buhay, ang kanyang kaso ay naging mahalagang ambag sa pag-aaral ng congenital disorders at pediatric surgery. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala kung gaano kahanga-hanga ang modernong medisina at kung gaano kahalaga ang bawat buhay, gaano man ito kakaiba o kabihira. Ipinakita ng kanilang mga kwento na ang pagiging naiiba ay hindi dahilan upang maliitin ang isang tao. Sa halip, ang kanilang katatagan, tapang at determinasyon ang tunay na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Dahil sa kanilang mga karanasan, mas nauunawaan natin kung gaano kahanga-hanga ang katawan ng tao at kung gaano kalayo ang narating ng siyensya at medisina sa pagtulong sa mga may bihirang kondisyon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang mas marami ring makaalam tungkol sa mga pambihirang kwentong ito. At kung gusto mo pa ng mga countdown tungkol sa mga misteryo, kasaysayan, siyensya at iba pang kamangha-manghang paksa, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod kong upload.